So dahil nanalo si Catriona Gray sa kanyang kaso ng cyber libel at libel sa isang showbiz editor at writer ng isang tabloid, nahatulan na ng guilty ng RTC ang mga ito. Ganito kasi nangyari yun, Dad. Noong 2020, nagpalabas yung tabloid na ito ng isang photo na sinasabi ni Catriona Gray na peke daw. Kasi pinalabas ng tabloid na may topless photo na binlur lang yung chest dun sa tabloid. Ngayon naman, sa galit ni Catriona Gray, pinadala niya ng demand letter na humihingi siya ng public apology at 10 milyon na damages. Yung nga lang, imbis na pumayag ang showbiz editor at writer, sumagot sila ng kanilang justification at sinasabi nila na nagkaroon naman daw ng disclaimer na hindi sila sigurado kung totoo ito. Pero syempre, ngayon naman, nang tumakbo na yung kaso, nahatulan pa rin ng guilty ng RTC. Nga lang, sinasabi ng dalawang showbiz writer at editor na magbo-motion for reconsideration pa rin sila. So Dad, ano yung mga lessons to learn sa mga ganitong pangyayari? Well, siguro ito ay magandang leksyon sa lahat ng mga mamamayan at lalo na yung mga nasa ganyang media o at the same time yung mga nasa social media rin, ano? Kasi nga napakarami na rin vlogger at napakarami na rin mga influencer na nasa social media, no? So ganun din yung mga manunulat at mga nasa telebisyon o radyo. Huwag natin kalimutan na pag tayo ay may nagawa o may nasabi o may nilabas o nilathala na hindi totoo, pwede tayong makasuhan, no? Kasi nga napakahalaga ng katotohanan diyan, no? Kaya nga ang mahirap lang kasi ngayon dahil sa social media, wala nang mga kumbaga screening yan, no? Kanya-kanyang palabas yan. Walang mga review board, no, na nagre-review. Kundi katulad ng mga newspaper, minsan ng mga television, nire-review muna nila yung mga ilalathala kasi nag-iingat sila, no? So, ano yung mga lessons to learn here? Number one, huwag tayong maglalabas ng hindi totoo. Kinakailangan alam natin kung totoo o hindi. Dapat i-validate natin, no? Kung hindi tayo sigurado, huwag muna nating ilabas kasi nga tiyak na magkakaroon ng problema yan, no? Pangalawa yan. Pangatlo, for example, kung mayroong nagdidima ng public apology dahil nagkamali tayo, dapat ibigay natin kaagad yon, no? Tapos kung meron man pang-apat, yung danyos, pwede naman makiusap, no? Kung lalo na kung yung nangangaso sa iyo may kakayahan naman at merong kasikatan, pwede naman kayong humingi ng pagpapatawad at saka humingi ng pangunawa na hindi nyo kayang ibigay yon. Pero pwede nyo sigurong palitan na lamang ng serbisyo o kapalit na pag-PPR sa kanila na pwede nyo tulungan silang maibangon yung kanilang puri o yung kanilang pagkatao na parang yun naman ang ibabalik nyo sa kanila sa mga maling nagawa nyo sa kanila, no? Kasi nga kung ipilit mong ilalaban to at alam mong mali, o alam mong hindi tama yung nagawa mo, talagang lalong lalaki lang yung problema mo. Kasi nga, ang ganitong kaso, sa kulungan ng patutunguhan yan, no? Pag libel or cyber libel, mga criminal case yan. So talagang napakalaking perwisyo niya, magastos sa abogado, magastos sa oras, at kapanatagan ng kalooban. Kaya ngayon ang ating lessons to learn and message to everyone, kahit na hindi ka vlogger, social influencer, kahit na hindi ka TV personality or journalist, kahit na pangkaraniwang mamamayan, mag-ingat tayo sa mga paninira sa kapwa o pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, pang-iinsulto. Kasi halimbawa, yung kaibigan mo, gawan mo ng fake na photo, inedit mo, pinalabas mo na nakahubad siya, tapos pinost sa FB or sa Instagram or TikTok, pwede pa rin makasuhan yun, di ba, Dad? Correct, correct. Kasi nga, kahit na sabihin mong fabricated yung mga photo o minanipula mo, pero binanggit mo yung pangalan niya o nilabas mo yung kanyang pagkatao doon, para mong sinisiraan yung kapwa mo, para mong iniinsulto o pinapahiya. So yung mga ganyang pagkakataon, talagang pwede kang makasuhan, no? Talagang may kaso yan. Kaya nga ang sa akin, sa mga kababayan natin, there is a saying, di ba? May kasabihan na kung wala kang magandang masabi sa kapwa mo, mas mabuti pa wala na lang. No? Huwag ka na lang magsalita. Kung meron ka namang gustong sabihin, make sure na it's constructive, hindi destructive. No? When I say constructive criticism, sabihin mo kung ano yung nakita mong mali, hindi yung tao yung sa pagkakamaling nagawa at ano yung pwedeng dapat gawin o mga alternatibong pamamaraan para hindi ganun yung sistema ng pamamalakad. Pero huwag mong kukutsain o mumurahin yung kapwa mo kasi pag minura mo o ininsulto mo o pinahiya mo, talagang pwede kang makasuhan. Oo, so basically kapag sinisiraan mo, gumawa ka ng fake news, fake photo, fake information tungkol sa isang tao, whether kaibigan mo, kahit hindi siya sikat, pwede ka pa rin makasuhan at mahatulan ng cyber libel. At ang minimum na sentence dito 6 months and above, ano? So pwede ka makulong ng 6 months, no? Para lang dahil nag-post ka lang na mali, 6 months, matagal-tagal din yun, di ba, Dad? Correct. Hindi lang yun. Siyempre, kadalasan may danyos pa rin yan. No? Hindi mo matatakbuhan yan. No? So, kaya nga sa akin, una, mga kababayan,
Huwag tayong manlalait ng kapwa, huwag tayong manliliit, huwag tayong magmumura ng kapwa, lalo na in public or in media or in whatever form. At pangatlo, siyempre kinakailangan, kung nagkamali na tayo, maging mababang kalooban natin humingi ng pagpapatawad. At the same time, kung hindi natin kayang palitan yung gusto niyang hinihinging danyo, siguro pwede mong palitan ng serbisyo o ng ibang pamamaraan para sa ganon mahimasmasan yung galit ng kabilang partido. So, yun yung mga lessons to learn namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.